Matagal ko 'tong inaral, ilang taon din akong nakinig. Gusto kong maging kaani sa Iglesia ni Cristo. I ended up with only one religion on my list, and that is Iglesia ni Cristo. Pagtawag, A Convert Story. Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa ating programa, Ang Pagtawag, A Convert Story. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na Mar Oriondo, at samahan po ninyo kaming muli sa may kalahating oras na pakikinig sa mga natatanging istorya ng ating mga kapatid na tinawag ng ating Panginoong Diyos upang maglingkod sa Kanya sa loob ng Iglesia ni Cristo. Para po sa mga kababayan natin na hindi kaanib sa Iglesia ni Cristo, welcome na welcome po kayo sa programang ito. At para simulan po ang pakikinig natin sa istorya ng ating kapatid, ay kilalanin po muna natin ang makakasama natin ngayong araw. Narito, pakinggan at panoorin po natin ito. Nakapagtapos ng pag-aaral sa pagkaguro. Subalit hindi agad nakapagturo at kinailangan munang magtrabaho sa labas ng propesyong hinahangad. Ang karanasang ito ni kapatid na Jertes Kiban, kinilala niyang makabuluhan dahil mula sa pagiging Katoliko, natawag siya sa loob ng Iglesia ni Cristo. Ating lalong kilalanin ang ating kapatid mula sa lokal ng Santa Cruz, distrito ng Zambales North, at alamin ang kanyang istorya ng pagtawag. Here in the Church of Christ, come with me. Ang makakasama po natin ay si kapatid na Jertes Kiban mula po sa lokal ng Santa Cruz, distrito ng Zambales North. Ang ating kapatid po ay public school teacher at sa pagkakataong ito ay kasama na po natin. Magandang araw po sa inyo, kapatid na Tess. Magandang araw din, kapatid na Mar. Kumusta po kayo? Ayos lang naman po. Kumusta po ang pamilya? Mabuti po. Sa awa po ng Diyos, nakaraos po araw-araw. Po, may 3 anak po. Yung panganay ko po, nasa grade 10 na. Yung pangalawa, grade 7. At yung bunso po, kinder po. At ang aking asawa po, isang company electrician na sa kasalukuyan po, nagtatrabaho po sa Laguna. Nabanggit nyo na lang din yung pamilya ninyo. Batiin nyo na rin po at saka baka may iba po kayong gustong batiin. Sige po. Opo. Hello sa aking mga anak po, sa aking asawa na nasa Laguna. Sana okay ka lang, Romel Kiban po. Maraming salamat po, kapatid na Tess. At binabati ko lang din po si kapatid na Janet Celso mula rin po dito sa lokal ng Santa Cruz, distrito ng Zambales North. Kapatid na Tess, nabanggit nga po ninyo meron kayong 3 anak. Kumusta po yung mga bata? Nakapagsasabi na po ba sila kung ano ang profesyon na gusto nila, paglaki nila? Ay, opo, kapatid na Mar. Yung aking panganay po, gusto pong maging doktor pagdating po ng araw. Yung pangalawa po, gusto po niya maging teacher. At yung huli po, bahaging lang po, gusto daw po niya maging police. Nakakatuwa naman po. Ngayon pa lang, no, at an early age, meron na silang naiisip na gusto nilang gawin balang araw. At magaganda ang mga naisip nilang profession, mga Nobel profession din. Doktor, katulad ninyong teacher, tapos yun nga, police. Yung pagiging teacher po ba, yan ba talagang pinangarap ninyo kahit nung kayo'y maliit pa? Sa katunayan, kapatid na Mar, hindi po. Ang pangarap ko po talaga maging public accountant po. Dahil sa kadahilanan po dito sa Santa Cruz, hindi pa naman po available yung ganong profession. Dahil teacher naman po ang available, yun po ang pinakuha sa akin ng aking ama nung nag-aaral pa lang. So eventually ba, naging teacher kayo kagad? Paano po mga nangyari? Hindi po ako agad naging teacher. Nakipagsapalaran din po tayo sa mga ibang trabaho po. Napadpad po ako ng Olonga po. Doon po, naging factory worker po tayo. Dahil yun po yung agad po na open na trabaho dahil kailangan naman natin magtrabaho dahil nakagraduate ka na. Hindi mo kailangan mamili din po ng trabaho kahit hindi yun ang natapos mong profession. Saludo rin po tayo sa mga kababayan natin na araw-araw kumakayod, nagsisikap. Kahit anumang trabaho po yan, factory worker man, basta marangal, walang tinatapakang tao, di po ba nakakatuwa, sabi nga nila, lumalaban ng patas. Talagang naghahanap buhay ng tama para rin sa kapakanan ng kanilang pamilya. So, paano po kayo nalipat sa pagtuturo mula po sa pagiging factory worker?
Nakapagsimula po ako magturo, kapatid na Mar, nung nakakilala po ako ng taga rito ulit na ininggan niyo po ako na sabi niya, magturo na tayo. Sabi niya, dahil kabatch ko po yun sa college. Yan po. Sabi niya, magturo na tayo. Ang una niya pong ginawa, mauuna ako, sabi niya. Pag na-in ako, susunod ka na. Yun po, yun yung simula po na magsimula po doon. Yun po yung unang hakbang para makapunta po ako bilang guro po ulit. So parehas po kayo. Nag-start kayo na nagtrabaho muna sa ibang profession. Like yun nga, nag-factory worker muna. Then eventually ay nalipat po sa pagtuturo. Kumusta po yung experience ninyo as a factory worker muna bago itong pagtuturo ninyo, teaching profession? Makabuluhan talaga na napunta ako dyan sa pagiging factory worker. Dahil doon, nakilala ko po ang Iglesia ni Cristo. So katulad nga rin ng naging pagpapakilala po sa inyo, hindi naman kayo ipinanganak na Iglesia ni Cristo. Ay, hindi po talaga po, kapatid na Mar. Mula pinanganak ako, nabinyagan ako as Katoliko po talaga. Saradong Katoliko. Yan po ang laging ginigit-git ng nanay at tatay ko noon. Mawala man kami sa mundo, dapat po, Katoliko po kayo. Ganun po yun. Kasi nabanggit nyo nga, maring sabihin kasi ng iba, nakapagtapos ka, teaching profession ng sana ginagawa mo, pero hindi naman agad-agad napunta kayo doon. Opo. Pero sabi nyo nga, hindi nyo kailanman minasama yun. Hindi po. At naging makabuluhan pa. Opo. Dahil nga po sa nakilala ninyo ang Iglesia ni Cristo. Puntahan po muna natin yung pagiging Katoliko ninyo before. Gaano pong mga pagsasakripisyo o paglilingkod ang ginagawa po ninyo nung hindi pa kayo kaanib sa Iglesia ni Cristo? O kabilang pa po noon sa Iglesia Katolika? Noon po talaga, ginagawa po talaga namin tulad po niyang mahal na araw po. Lunes Santo pa lang, bawal ka nang kumain ng karne, anak. Yan sabi, wala nang bibili ng karne, maggulay ka na lang, mag-isda. Tapos pagka prosesyon, talagang magpo-prosesyon po kami. Yun po talaga ang madalas na ginagawa po namin. Doon po talaga, binubus ko yung pagka ganun, darating po ang panahon na ganun, ginagawa ko po talaga yun. Wala pong mintis yan, laging ganun po yan. Hanggang sa matapos yan. So Dahil, talagang punong-puno kapatid ng mo, dibisyon opo. na ginagawa ninyo Opo. taon-taon yung Opo talaga. paggunita sa tinatawag nga nilang mahal na araw po. Opo. Tulad ko rin po na bata, lumalaki. May mga katanungan din po tayo na sabi ko, Ma, bakit kailangan pang di tayo kakain ng karne? Ganyan. Papaliwanag niya, dahil yan naman talaga, kabanalan mo yan, sabi niya ganun. Hindi ka maliligtas. Kasalanan kapag ginawa mo yan, sabi niya po. Kaya doon po talaga ako namulat. Kaya tuwing mahal na araw, yan po talaga ang ginagawa ko. So, sa totoo lang, kapatid na Mar, bawal ka pang maligo. Dahil pagka maligo ka at nagkasakit ka, mahirap ka nang gagaling. Kasi kasalanan mo, bakit kasi bawal naligo ka, nagkasakit ka So may pa. ganun ding sinasabi po sa inyo. Opo talaga. Na kapag mahal na araw ng panahon na yon, Opo. hindi lang yung pagkain ng karne, Opo. fasting kung tawagin nila, pati pagligo. Opo. Meron pa nga po, kapatid na Mar, pagka bata kami noon, bawal gumala. Bawal kang gumala, dito ka lang sa loob ng bahay pag mahal na araw. So pagka pupunta ng prosesyon, doon ka lang pupunta. Yun po, bawal po At talaga. kung hindi ako nagkakamali, may araw pa na tinatawag nila, sinasabi nila na patay ang Diyos. Opo. Biyernes Santo po yun, kapatid na Mar. 5 araw po yan kasi, Lunes, Martes, ang sabi po na nanay ko, pag Lunes, nagsisimula na yung pagpapahirap kay Jesucristo. O pagdating po ng Biyernes, may penitensya na o namatay na si Jesucristo. Yun po ang sabi ng nanay ko po. From that point, yung mula sa ganyang perspektibo, nabanggit ninyo kanina, makabuluhan na nakapagtrabaho kayo as a factory worker muna bago kayo naging teacher dahil nakilala ninyo ang Iglesia ni Cristo. Bakit ninyo nasabi na napakamakabuluhan at napakahalaga sa inyo nung pagkakataong yon sa inyong buhay? Kapatid na Mar, doon sa pagiging factory worker ko, nakakilala ko ng isang kapatid na siguro daan po ng Diyos yun para makilala ko po siya. Na maging Iglesia ni Cristo ako. By that time, hindi pa kayo kanib sa Iglesia ni Cristo. Ano po ang impresyon ninyo? Ano po ang pumapasok sa isip ninyo pagka sinasabing Iglesia ni Cristo? Ang impression ko dyan sa Iglesia ni Cristo dati, ang daming bawal. Ang sabi ko, ang hirap sumunod, ang hirap sundin.
dahil sa daming bawal, ang hirap sundin kung ano yung mga bawal na yan. Alin po yung sinasabi ninyo na bawal at mahirap sundin sa Iglesia ni Cristo? Sa Iglesia ni Cristo, bawal po kasi makipiesta, kapatid na Mar. Walang Pasko. Yan. Nakasanayan ko po yan dati. Kaya napakahirap pong sumunod. Lalo na kung tulad po sa eskwelahan namin dati, makikipamasko kasi lang nagsasaya na ng Pasko, ikaw bawal pa. Ganun po. Kaya parang hirap po talagang sumunod. Ano yung basihan po ng Iglesia ni Cristo? Bakit binabawalan po ang tao? Ganyan. At the same time, parang may tanong na kayo, nasabi Opo. ninyo, anong base yan? Bakit yun ipinagbabawal? Bago po natin alamin paano kayo tuluyang natawag sa Iglesia ni Cristo, sagutin na po natin yung tanong na ninyo na yan. Nung kayo po ay nasa pagsusuri na, pakikinig na sa Iglesia ni Cristo, ano pong napatunayan ninyo na basehan? Bakit po, sabi nyo nga, ang daming bawal sa Iglesia ni Cristo? Napatunayan ko po na talagang bawal po dahil nasa Biblia naman po. Yung mga bawal po na yun. So, ipinaliwanag naman po na talagang sa Biblia, sinabi po ng Diyos talaga na wala naman po yung ganun. Na hindi yun ipinagbabawal lang dahil sa sinabi lang ng ministro o kaya naman po ay sinabi lang ng kung sinong tao, kundi ang Panginoong Diyos mismo Opo, ang Panginoong Diyos mismo ang nagsalita po nun. ang may Bawal. utos. Opo. Utos Opo. po ng Panginoong Diyos na bawal po. Kung halimbawa, hindi nakikipamasko ang isang kaanib sa Iglesia ni Cristo para po sa kabatiran Opo. ng mga kababayan nating nakikinig, ay sapagkat wala naman pong batayan o mababasa sa Biblia ukol sa katulad ng Pasko na ginagawa po ng mga nasa labas ng Iglesia ni Cristo o hindi kaanib sa Iglesia ni Cristo. Ang katunayan, kung sinasabi man po nila na yung araw daw po ng Pasko, yung December 25, ay kapanganakan ng Panginoong Jesucristo, dapat lang i-celebrate, kumbaga dapat lang pong gunitain, wala naman pong mababasa sa Biblia na ng eksaktong petsa ng kapanganakan ng Panginoong Jesucristo. At yung ukol nga naman sa pamimiesta, Opo. itinuro din po sa atin yan sa loob ng Iglesia ni Cristo. Bakit ipinagbabawal sa atin ng pakikipamiesta? Lahat po nakasalig po sa mga banal na kasulatan o sa Biblia. Mula po sa pag-anyaya sa inyo, nung sinasabi ninyong nakasama po ninyo sa trabaho bilang factory worker, paano po unti-unti at tuloy-tuloy ay nakapagpatuloy kayo sa pakikinig sa mga aral ng Iglesia ni Cristo? Sa tuwing imbitahan niya po ako sa mga pamamayag, hindi lang po sa pamamayag, minsan po sa pag-aaral po ng mga salita ng Diyos sa Biblia, sumasama po ako. Unti-unti po, nalilinawan po tayo at unti-unti, minamahal natin kung ano yung itinuturo po ng mga aral ng Diyos po. Bakit sinabi ninyo yung terminong minamahal ninyo yung mga aral ng Panginoong Diyos? Kasi po, doon po, unti-unti ko pong nagagawa, nasusunod po yung mga aral ng Diyos. Na sabing binabawal dati, pero nakikita ko po yung punto na talagang yun po yung utos ng Diyos na dapat sundin po ng isang tao na tulad ko din po. Na kumbaga sa unang tingin, parang ang hirap namang sundin, ang dami namang dapat gawin ng isang Iglesia ni Cristo. Pero palibasa, ang Panginoong Diyos na nagsabi nun, palibasa, aral o utos po yun ng ating Panginoong Diyos. Hindi talaga siya mahirap sundin. Opo. Buksan mo ang iyong puso't isipan sa mga salita ng Diyos, mamahalin mo at susundin mo po. Ano po ang pagkakaiba nung binabanggit ninyo na mga itinuturo sa loob ng Iglesia ni Cristo kumpara doon sa kinasanayan ninyo, kinalakihan po ninyo na ipinagbabawal din sa Iglesia Katolika nung kayo ay Katoliko pa? Sa Iglesia ni Cristo, ang batayan po nila sa Biblia, sa mga aral po ng Panginoong Diyos. Nung ako ang Katoliko, wala naman pong binabasa kung saan galing yung salita na yun. Kaya po nasabi ninyo na eventually minahal. Sinunod ninyo yung salita at aral ng Panginoong Diyos kasi nakita po ninyo, nasuri po ninyo na talagang binasa po sa inyo ng ministro, ng manggagawa mula po sa Biblia. Ano po yung aral na pangunahing nakatawag ng pansin po sa inyo? Kaya kayo nagpasya na umanib po sa Iglesia ni Cristo. Ang isang Diyos lamang po ang ating Panginoong Diyos po. Dahil ako po lumaki talaga na ang kinikilala ko ay ang Diyos is Diyos Ama, Diyos Espiritu, Diyos, ayun,
Diyos anak, yun po. Pero sa Iglesia ni Cristo, isang Diyos lamang po. So, yung iisang tunay na Diyos na yon, sino po yon batay sa pagpapakilala at pagtuturo po sa inyo mula sa Biblia? Ang ating Panginoong Diyos Ama lamang po. Ang ating Panginoong Diyos o Opo, ang Ama Opo. na nasa langit. Opo. Gaano po kahalaga yon na makilala ng tao ang Ama na nag-iisang tunay na Diyos? Napakahalaga po na makilala mo na iisang Diyos lamang po dahil dito nakasalalay ang iyong kaligtasan pagdating ng araw po, pagdating ng paghukom sa pagbabalik po ng ating Panginoong Hesukristo po. Para po sa kabatiran ng mga kababayan natin, mismong Panginoong Hesukristo po nagturo niyan na ang makilala ang Ama na iisang tunay na Diyos. Yun ang ikapagtatamo ng kaligtasan, kaya nabanggit po ninyo na napakalaki ng kinalaman sa kaligtasan. At papaano po natin magagawa yung tunay na paglilingkod sa Diyos kung hindi natin kilala sino ang tunay na Diyos? Kaya napakahalaga po talaga nun. Kung ang ginagawa mong paglilingkod ay hindi sa tunay na Diyos, hindi po tunay na paglilingkod yun. At tama kayo, hindi po yun ikapagtatamo ng kaligtasan. Kaligtasan. Mula po ba doon ay nagtuloy-tuloy na, nagpasya na kayo na ito na ang tamang paglilingkod sa ating Panginoong Diyos, mag-iiglesia ni Cristo na kayo? Ano pong mga sumunod pang nangyari? Bagamat sinubok din po tayo ng pagkakataon dahil siyempre nalilipat-lipat tayo ng trabaho dyan sa factory worker, pero dire-diretso pa rin po tayo. Nabautismuhan po ako sa lokal po ng Olongapo. Kailan po kayo nabautismo? Noong February 25, 2006 po. Bago nung araw ng inyong bautismo, ano po yung nararamdaman ninyo nung panahon na yon na nalaman ninyo, mabautismuhan na po kayo? Excited po. Ang gaan-gaan ng pakiramdam, masayang-masaya po. Yun po dahil siyempre po, sa wakas po, magiging iglesia ni Cristo na rin po ako. At gaano po kahalaga sa inyo yon na sa sandaling yon, alam po ninyo, kaanib na kayo sa iglesia ni Cristo? Siyempre po, proud na proud ako dahil iglesia ni Cristo po ako. Kung dati, parang, iglesia ni Cristo. Ngayon, nung mabautismuhan po talaga ako, proud na proud, hindi ko alam kung anong pakiramdam mo na ang gaan-gaan. At hanggang ngayon, dala-dala ninyo yung pakiramdam Ay, na opo, yan. talaga po. Mangyari na pa mangyari, iglesia ni Cristo po tayo hanggang wakas. Marami pa po tayong pag-uusapan, pero bitinin lang natin saglit yung ating mga kababayan. Magbabalik po ang Pagtawag, A Convert Story, pagkalipas lang po ng ilang paalala. Nagbabalik po ang Pagtawag, A Convert Story, at ang kasama po natin ngayon ay si kapatid na Jertes Kiban mula po sa lokal ng Santa Cruz, distrito ng Zambales North. Ang ating kapatid po ay public school teacher at kasama po ng kanyang pamilya, sambahayan, masaya pong naglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Hindi po naging madali ang pagpasok ni kapatid na Tess sa pagkaguro o pagiging guro. Dumaan din siya sa iba't ibang mga pagsubok, naging factory worker muna siya, pero kinikilala po niya yon na napakalaking biyaya sa kanya ng ating Panginoong Diyos sapagkat sa paghahanap buhay niya po sa factory, doon po niya nakilala ang Iglesia ni Cristo at pagkadakay, nakilala po ang iisang tunay na Diyos na kanyang sinampalatayanan, kinilala, sinasamba at pinaglilingkuran hanggang sa ngayon. Magandang araw po muli, kapatid na Tess. Magandang araw din, kapatid na Mar. Nabanggit nga po sa unahan ng ating pag-uusap na, yun nga, hindi naging madali yung journey ninyo Opo. para makarating kayo dyan sa inyong kalagayan bilang isang guro, bilang isang teacher. Marami talaga kayong pinagdaan ng pagsubok. Pero how was the experience, kapatid na Tess? Masaya naman po yung experience na yan. Dahil sa mula sa pagiging factory worker, napunta tayo sa pagiging teacher ulit. Pero bago tayo naging permanent public school teacher, marami pa rin po tayong dinaanan. Naging contractual din po tayo ng ilang taon. Nagtsatsaga po tayong mula doon sa pagiging factory worker po. Sa awa po ng Diyos dahil mula nung ako ay naging iglesia ni Cristo, kahit ganun po ang buhay, magaan po ang pagdadala ng buhay. Kung hindi ako iglesia ni Cristo, hindi ako makakatagal sa ganun. Dahil hindi ka agad na permanent sa trabaho po.
bakit nyo nasabi na kung hindi kayo Iglesia ni Cristo, baka po hindi kayo nakatagal? Ano po bang idinulot ng Iglesia ni Cristo sa buhay ninyo? Sa pagiging iglesia ni Cristo po, naging magaan ang pagdadala ko ng buhay. Kahit anong problema dahil, siyempre, sa isang linggo, 2 beses kang sasamba, doon, nahahanap mo yung kapayapaan sa loob ng kapilya. May mga aral na ginaguide ka, ganun po. Napakalaking bagay po nun. Yung may mga pagkakataon, totoo yun, no? Pagka sunod-sunod yung pagsubok or may mga sandali na nabibigo po tayo, pinanghihinaan tayo ng loob eh. Gaano po kahalaga ang pagsamba sa atin, kapatid na Tess? Alam niyo po, pagka, kahit ang hirap ng buhay, kasi siyempre nung galing na ako ng Olonga po, hindi pa ako nain agad sa pagiging teacher. Ang hirap po talaga. Pero sa kapilya po, pagsasamba ka, parang paglabas mo ng kapilya, may sagot agad ang Diyos. Siyempre, pagsasamba ka na, maririnig mo yung mga aral po ng Diyos. Sabihin po ng aral ng Diyos na binigay sa'yo yan para maging matatag ka po. Hindi ka niya bibigyan ng pagsubok na ganyan nang hindi mo po kaya. Yan po ang laging tinuturo din sa atin ng ating pinakamamahal na kapatid, ang ating tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo Manalo, na sa pagsamba po natin natatanggap yung lakas na kailangan natin. Na sa pagsamba po, itinuturo sa atin ng Panginoong Diyos kung ano yung dapat natin gawin. Yung sinabi ninyo, wag susuko, tatagan ng loob, lubos po na sumampalataya sa kung ano magagawa ng ating Panginoong Diyos. Tinuturo nga po sa atin, kapatid na Tese, ng kapatid na Eduardo Manalo, na kung meron tayong diksyonaryo sa bahay, yung salitang pag-aalinlangan, alisin na po natin. Opo. Bakit po? Kasi sa lubos na sumasampalataya, alam po natin, ang Panginoong Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Kayang-kaya niya pong ibigay yung mga pangangailangan natin, kayang-kaya niya pong ibigay kung ano yung hiling po, maging ng ating puso. At sa inyong karanasan po, kapatid na Tess, paano po tinugon, sinagot ng Panginoong Diyos yung mga hinihiling ninyo sa Kanya, kahit nga sabi ninyo galing kayo sa iba't ibang mabibigat na pagsubok, pinagdaanan ninyo? Base po sa mga experience ko, talaga pong napakabuti po talaga ng Panginoong Diyos. Yung walang-wala ka na, mamaya, andyan na po, gagamit ang Panginoong Diyos para maibigay sa'yo. Yun po yun. Sa pananaw ko po talaga, nangyayari lahat ng bagay sa kalooban niya po talaga. Yun po yun. Yung, kumbaga, hayaan mo na maghirap ka muna ngayon kasi pinaparamdam niya lang sa'yo para matutunan mo rin yung mga bagay na maging matatag ka. Ganun po ang naging pananaw ko nung naging iglesia ni Cristo po talaga. At ang totoo, sa panahon na mas mahirap ang kalagayan ng sitwasyon natin, mas nararamdaman natin na ang lapit-lapit po ng Panginoong Diyos sa atin. Hindi po ba, kapatid na Tess? Kapatid na Tess, nabanggit po ninyo kanina na sa unang tingin, parang ang buhay ng Iglesia ni Cristo, ang hirap kasi ang daming dapat sundin, ang daming dapat gawin, ang daming bawal. Pero papaano po ninyo nakita yung sarili ninyo na hindi pala mahirap sumunod, kundi ang totoo, ang sarap palang maging kaanib sa Iglesia ni Cristo? Po yan po ang unang tingin ko po dati. Pero nung ako po yung naging kaanib ng iglesia ni Cristo po talaga, kapatid, hindi naman po talaga mabigat palang sundin. Hindi mahirap sundin. Kasi aral ng Diyos yun eh. Matuto kang sumunod, magiging magaan pag pagsunod mo po. Sundin mo lamang po kung ano yung utos niya. Yun po ang hindi ko po nakita dati. Dahil mahirap kung hindi mo alam sumunod. Yun po talaga. Mahirap kung hindi mo alam yung aral, no po? Kung hindi mo alam na yun ay kalooban ng Panginoong Diyos. Pero palibasa, tayo po ay laging tinuturuan. Tayo po ay laging inaaralan, lalong-lalo na sa panahon ng mga pagsamba, magaan. Madali pong sumunod. At nakakaya po natin, hindi dahil sa magaling ang sino man sa atin, kundi dahil tinutulungan din po tayo. Kinaaawaan din po tayo ng ating Panginoong Diyos. Gaano po ninyo pinagpapasalamat lahat ng pinagdaanan ninyo? Pinagpapasalamat ko po talaga sa Panginoong Diyos. Mula po na napunta ako sa Olonga po, na doon po, sa pagiging factory worker ko,
nakilala ko po ang Iglesia ni Cristo hanggang sa kasalukuyan po. Dahil sa kalooban po ng ating Panginoong Diyos, sa awa po ng Diyos, masigla po. Paano ko po nasabing maging masigla na naging makabuluhan ang buhay ko? Siyempre, pinagkalooban pa po niya ako ng tungkulin sa loob ng Iglesia ni Cristo po. Na yun po ang itinuturo mula sa mga anak ko. Na inaakay ko sila na tumanggap din ng tungkulin para yung pagdadala ng buhay. At least, makilala po na talaga nila yung talaga ngayon, minamahal ko po talaga. Hindi po talaga kompleto ang araw mo kung wala ka talaga sa Iglesia ni Cristo. Masaya po. Congratulations po, kapatid na Tess. May mga kababayan po tayo. No, maring dumadaan din sa iba't ibang sitwasyon. Nabanggit nga ninyo, naikwento din ninyo yung hirap na pinagdaanan ninyo. Pero ang kagandahan, doon sa mga sandaling yon, doon nyo pa nakilala ang ating Panginoong Diyos. At doon pa po kayo nadala sa tunay na pananampalataya. Ano po ang nais ninyo sabihin sa mga kababayan natin? Lalo na po, baka meron kayong mahal sa buhay na nais din po ninyong makasama sa tunay na paglilingkod sa Kanya. Sige po. Sa aking ina, na lagi namang kitang inimbitahan pag may mga aktibidad po kami sa loob ng Iglesia ni Cristo, sa pamamahayag, ipagpatuloy mo lang. Sa loob ng Iglesia ni Cristo, malaya po kayong magtanong dahil may mga kapatid, may mga ministro po kami na magpapaliwanag sa inyo kung ano po ang mga tunay na aral sa loob po ng Iglesia ni Cristo po. Na yun po ang aral na galing po sa ating Panginoong Diyos po. Maraming salamat po, kapatid na Tess. Maraming salamat din po. Ang nakasama po natin ay si kapatid na Jertes Kiban mula po sa lokal ng Santa Cruz, distrito ng Zambales North. Sa unang impresyon po ng ating kapatid sa Iglesia ni Cristo, nung siya ay hindi pa kaanib dito, mahirap maging Iglesia ni Cristo. Baka yan po ang naiisip din ng iba sa mga kababayan nating nakikinig ngayon. Maraming bawal, maraming dapat gawin. Pero katulad nga po ng nabanggit ng ating kapatid, hindi po mahirap ang pagsunod. Hindi po mahirap na gawin kung ano ang kalooban ng ating Panginoong Diyos, lalo't alam natin na yun ay utos niya, lalo't alam natin na yun ang ikabubuti natin at higit sa lahat, yun po ang ikapagtatamo natin ng kaligtasan. Sana po, ang istorya ng ating kapatid na itinampok ngayon ay muling nakapagbigay sa atin ng panibagong inspirasyon. At nawa, kagaya ng paanyaya niya sa kanyang ina, na yun din naman po ang paanyaya niya po sa bawat isa sa inyo na mga nakikinig at nakasubaybay ngayon, mapaunlakan nyo din po ang mga kapatid namin na walang sawang nag-aanyaya sa inyo na makinig sa mga aral ng ating Panginoong Diyos sa loob ng Iglesia ni Cristo. Kung meron po kayong mga katanungan, bukas na bukas po ang mga kapilya o gusaling sambahan ng Iglesia ni Cristo. May mga ministro o manggagawa po tayo doon na maaari po ninyong pagtanungan ng inyong mga katanungan, maaari po ninyong makausap ukol sa kung ano man po yung nais ninyong malaman sa Iglesia ni Cristo. At willing na willing po kami mapaglingkuran kayo. Gayon din po, lalong-lalo na sa mga panahon ng pagsamba, inaanyayahan po namin kayo na makadalo para makita po ninyo kung papaano isinasagawa ang pagsamba sa loob ng Iglesia ni Cristo na sinasampalatayanan po namin tunay na pagsamba sa Kanya na nakapagbibigay po ng kasiyahan sa Kanya. Bago po tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay, pinasasalamatan lang po muna natin lahat po ng nakasama po natin sa pagbuo ng programang ito sa INC TV, sa INC Radio, at higit po na pinasasalamatan natin ang SEBC President and CEO, ang kapatid na Angelo Eranio Manalo, higit po sa lahat ang ating pinakamamahal na kapatid, ang ating tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo. Maraming salamat po. May mga ganitong programa kung saan ay naibabahagi po natin ang mga natatanging karanasan ng ating mga kapatid, kung paano po sila tinawag ng ating Panginoong Diyos sa loob ng Iglesia ni Cristo para maglingkod ng totohanan sa Kanya. Hanggang sa muli po, lagi po ninyo kaming samahan tuwing Sabado po sa INC Radio at sa INC TV. Ito po ang programang Ang Pagtawag, A Convert Story.